Ika-31 Kabanata, ang Sermon. Si Padre Damaso ay nagsimulang magsermon sa wikang Tagalog at Kastila mula sa isang sipi sa Biblia. Ang kabuuan ng kanyang sermon ay tumatalakay sa kanyang pagpupuri sa mga banal na santo ng simbahan. Ang pagtulad kay Haring David, ang mapagwanging si Gideon, at si Roldan na isang tapat na mananampalataya. Ngunit higit sa lahat, kasama sa kanyang sermon ang panlilibak ng pari sa mga Pilipino na binigkas niya sa wikang Kastila kaya walang kamalay-malay ang nakararami sa kahulugan ng kanyang mga sinasabi. Nagpatutsyada din si Padre Damaso sa mga taong hindi niya gusto para ipahiya ang mga ito sa karamihan. Dahil marami sa mga naroroon ay walang naiintindihan sa pinagsasabi ng pari, hindi na nila napigilang antukin at maghikab, kabilang sa mga ito si Kapitan Tiago. Palihim namang nagsusulyapan sina Maria at Ibarra na kapwa ang mga matay nangungusap. Sa wakas ay sinimulan na rin ni Padre Damaso ang kanyang sermon sa wikang Tagalog. Dito'y walang pakundangan niyang tinuligsa si Ibarra. Bagaman hindi niya pinangalanan kung sino ang kanyang tinutukoy, ay halata namang si Ibarra ang kanyang pinatatamaan. Hindi natuwa si Padre Salvi sa mga naganap kaya nagpakuliling na ito, hudyat para tapusin na ng pari ang kanyang sermon. Tila walang narinig si Padre Damaso, kaya nagpatuloy lamang ito sa kanyang walang kwentang sermon na umabot pa sa kalahating oras. Samantala, sa loob ng simbahan ay palihim na nakalapit si Elias kay Ibarra at binalaan ito na mag-ingat at huwag lalapit sa bato na ibabaon sa hukay sapagkat maaari niya itong ikamatay. Walang nakapansin ni isa sa pagdating at pag-alis ni Elias. Mga bagay na dapat tandaan sa ika-31 kabanata. Sa kabanatang ito, inilarawan ni Rizal ang mga taong nagpapakabanal sa likod ng kanilang mga masasamang gawain sa loob mismo ng simbahan. Isang malaking kamalig ang inayusan upang magsilbing simbahan para sa misa ng kapistahan. Maagang nagsidatingan ng mga panauhin at opisyal ng bayan upang masilayan ang buong misa at makinig sa banal na salita. Maging ang mga ordinaryong tao ay hindi rin nagpahuli upang makinig sa sermon na ibibigay ng predikador. Mayroong nakalaan na lugar at upuan ng mga prominenteng tao habang nakasalampak naman sa sahig ang mga mahihirap. Buong tiyaga na hinintay ng lahat ang matagal na pagdating ng panauhing pandangal ng misa. Ito ay walang iba kundi si Padre Damaso. Sa paglalakad ng pari papunta sa altar ay isa-isa niyang binati ang mga taong malalapit sa kanya. Binati rin niya si Ibarra. Kinindatan niya ito at sinabihan na hindi daw niya ito nakaligtaan sa lahat ng kanyang panalangin. Dito'y nais bigyang puna ni Rizal na laging tatandaan na ang karapatan ng mayaman at mahirap sa loob ng bahay dasalan ay pantay-pantay at walang dapat na ipagkaiba.